galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, alas 7:43 ng umaga. Tatak RMN. Ang oras na yan mga kasama, tindo sa atin ang Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. RMN News, Derecho, Balitang Cotabato. Headlines. PDL ng Police Station 3 positibo sa paggamit ng illegal na droga. Headlines. Headlines. Hit and run, suspect sa Sultan Kudarat na harang sa Sharif Agwak. Headlines. 39 na loose firearms sa voluntaryong isinuko sa South UP sa ilalim ng SAL-W program. Headlines. Sirang bahagi ng diversion road sa Cotabato City, ipinananawagan ng agarang ayusin. Headlines. PNP naglabas ng travel advisory Miondas Bridge sa malabang iwasan muna ng mga motorista. Headlines. CCPO handa sa pagbabantay sa election period. Headlines. Cotabato City Police Office nagsagawa ng stakeholders pack signing para sa mapayapa at maayos na haralan sa BARMM. Headlines. HAM CDRRMO OCD Bar naglunsad ng Level 4 Incident Command System Training Course sa Cotabato City. Headlines. Mga kandidato sa SJ lumagda sa Peace Covenant para sa mapayapang halalan sa BRMM. Headlines. Bangsamoro Card inilunsad ang MSSD at GCash para sa mas mabilis, mas ligtas, mas transparent na serbisyong panlipunan. Headlines. At MBST, DepEd, CHED, TESDA at PRC nagkasundo para palakasin ang koordinasyon sa edukasyon sa Bangsamoro. RMN News, Derecho, Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon po ay Friday. Thanks God. Yamat Saguna. At 31 mga kasama sa buwan ng July 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapagatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News, Derecho, Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, positibong gumagamit ng illegal na droga ang drug personality na naaresto ng Police Station 3. Ito ay matapos lumabas ang resulta ng kanyang urine specimen mula sa Regional Forensic Unit o RFU Bar. Sa progress report ng Istasyon 3, bukod sa positibo sa illegal na droga ang urine specimen ng suspect, tunay rin na siya buang nakumpiska mula kay Abdullah Adam alias Doc at taga Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte na nasa kote sa bypass operation Kamakalawa sa Tamontaka 3, Cotabato City. Dahil dito isinampa mga kasama laban sa suspect ang kasong paglabag sa Section 5 at Section 15 Article 2 ng RA 9165 na may docket number 2026-G-08362 na permado ng City Prosecutor's Office. RMN News, Derecho, Balitang Cotabato. Arestado naman mga kasama ng Sharif Agwak MPS sa katuwang Regional Mobile Force Battalion RMF B14A ang isang suspect sa hit and run incident matapos itong maharang sa checkpoint sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Ayon sa report ng pulisya, nagsagawa ng checkpoint operation ng mga otoridad nang makatanggap sila ng operasyon o impormasyon hinggil sa isang vehicular incident sa Barangay Laginding Esperanza, Sultan Kudarat kung saan kung kaya't nagsagawa sila ng dragnet operation
dahilan upang maaresto ang tumakas na driver. Bagamat itinago na ang pagkakakilanlan nito ay natukoy naman ang kanyang kulay silver na Toyota Hi-Ace commuter van na may plakang ARA 9031 na patungo sa ng Cotabato City. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. May kabuuan naman mga kasama na 39 na loose sa firearms ang voluntaryong isinuko ng mga residente sa South UP Maguindanao del Sur kasabay ng launching ng Small Arms and Light Weapons Management o SAL-WM program bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa hindi lisensyadong mga baril. Pinangunahan ng LGU South UP sa pagkikipagtulungan ng 603rd Infantry Brigade at the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang programa na ginanap naman sa Municipal Gymnasium. Layunin nito ang palakasin ng kapayapaan at seguridad sa komunidad sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko ng mga hindi lisensyadong baril. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 ng umaga mga kasama, oras atid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Inilarawan naman mga kasama ng Cotabato City Police Office na naging mapayapa at maayos ang unang araw ng campaign period para sa kauna-unang BARM parliamentary election batay sa kanilang paunang assessment. Ayon kay CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rosel Evangelista na magpapatuloy ang kanilang maigpit na pagbabantay at iba pang law enforcement agencies sa buong panahon ng kampanya upang matiyak ang kaayusan at seguridad sa lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa halalan. Ipinaalala rin niya sa lahat ng political rally ay kinakailangan kumuha ng kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan at makipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya ng seguridad. In relation po sa first day, no, pagbubukas ng ating campaign period, as of the assessment, generally peaceful naman tayo, no, as of the stations na nakita natin kahapon na ayos naman ang ng sinasabi nating campaign period po. During the campaign period po, ganun pa rin po, no, tuloy-tuloy pa rin yung paghihigpit at pagbabantay ng ating kapulisan in relation po sa Bangsamoro parliamentary election. Yes po sir, ganoon naman po talaga yung usual natin na rules, no, and regulation conducting rallies, no, kailangan po mayroon po patubay at permit sa ating pamahalaan ng lokamalaan na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda naman mga kasama, pinalakas ng Cotabato City Police Office ang ugnayan ng mga pangunahing election stakeholders sa pamamagitan ng stakeholders sa pact signing. Layunin ng aktibidad na patatagin ang ugnayan at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, law enforcement organization, civil society groups at iba pang stakeholders, gayon din ang pagpapatibay ng kanilang sama-samang pangako na maisagawa ang isang mapayapa, maayos, malinis at kapani-paniwalang BARM parliamentary elections. Iniayang sa liyak sa mga ni CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rosel Evangelista na hinihikayat ang lahat ng kalahok na patuloy na pairali ng batas para tiliin ang kaayusan at magtulungan upang matiyak ang mapayapa at matagumpay na BARM parliamentary elections. Tama po yan, noong July 28, 2026, nagkaroon po yan ng sunod-sunod na activity ang Cotabato City Police Office po. Nung una po, nagkaroon po tayo ng takbo para sa Kabataang Badjao. So, nung nagkaroon na ng run na yon, may sumunod, no? Simultaneous yun, sunod-sunod. Is yung takbo para sa kapayapaan, no? Yung ng BPE natin, mga parliamentary elections. So, tinatawag po namin yun for peace, wherein ang involved po doon ay mga iba't ibang RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:51 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP number 13 sa Balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shape ang number 13 sa Balota. UBJP number 13 sa Balota.
That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, Partido para sa Farm Parliament. Number 4 sa balota, Partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Radyo mo nationwide. Alas 7:52 na po mga kasama ang ating oras. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng disaster preparedness ang matagumpay na pagsasagawa ng Health Emergency Management System sa pagkikipagtulungan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of Civil Defense BAR at iba't ibang partner agencies ng All Hazards Incident Management Team Level 4 Incident Command System Training Course. Binigyan na naturang pagsasanay ang emergency responders ng mas malalim na kaalaman at kasanayan sa epektibong pamamahala ng mga komplikadong emerhensiya sa pamamagitan ng isang pinag-isa at maayos na sistema ng incident management. Layunin nitong higit pang mapalakas ang koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya at pagtibay ng kanilang kakayahang tumugon sa iba't ibang uri ng sakuna at krisis. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Matagumpay naman mga kasama na naisagawa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region of ProBAR ang akbang na institutionalize status o Impact Validation Focus Group discussion kahapon, July sa PRO Bar Launch Camp Brigadier General Salipada K. Pinatuna parang Maguindano del Norte. Nanguna sa programa si ProBAR Regional Director Police Brigadier General Christopher Avesia, Police Brigadier General Jimuel Siason, Police Colonel Rixmel Reyes, Police Colonel Carlito Narag Jr., Attorney Ronald Halid Torres, Chairperson ng Regional Advisory Group, at Attorney Francis Cynthia Gianni mula sa PNP National Advisory Group for Police Transformation and Development. Sinasabing bahagi ito ng third-party audit phase kung saan sinusuri ng independent stakeholders kung tunay na may direktang epekto sa pagpapatuloy o pagsulong sa mga programa at accomplishment ng tanggapan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasama, nananawagan ng BLGU Tamuntaka 2, Cotabato City sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa Region 12 na agarang kumpunuhin ang sirang bahagi ng Diversion Road matapos lumala ang pinsala at maging banta sa kaligtasan ng mga dumaraang motorista. Ayon kay Barangay Tamuntaka 2 Chairwoman by Laina Pangilan, matagal na nilang naipabot ang problema sa City Engineering Office ng Cotabato City, ngunit ipinaliwanag na nasa pangangasiwa na ito ng DPWH Region 12 ang naturang kalsada. Dahil sa patuloy na pagdaan ng mga motorista, mabibigat na mga sasakyan, nayupi na rin ang mga steel plates na pansamantalang itinakip sa malaking butas. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, naglabas naman ng travel advisory ang Malabang Municipal Police Station na humihiling sa lahat ng motorista at biyahero na pansamantalang iwasan ng pagdaan sa Miyondas Bridge sa Barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur bilang pag-iingat habang isinasagawa ang safety assessment sa tulay. Ayon sa advisory, ang mga biyaheng papunta at pabalik ng Pagadian City at Iligan City ay pinapayuhan na dumaan muna sa alternatibong rutang Marawi-Iligan Pagadian Road upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Hinihikayat din ng pulisya ang publiko na sundin ang mga traffic signs at tagubilin ng mga otoridad sa lugar habang nagpapatuloy ang pagsusuri at mga kaukulang hakbang kaugnay sa kondisyon ng Miyondas Bridge. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:56 mga kasama, inihayag naman ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Magakuan na siya ang nagmungkahi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na banggitin sa State of the Nation Address ang nalalapit na kaunaunang BARM Parliamentary Election.
Ayon kay ICM Makakuha, nang bumisita ang Pangulo sa Bangsamoro bago ang SONA ay tinanong siya kung ano nga mahalagang usapin ang maaaring isama sa talumpati. Anya, iminungkay niyang bigyang pansin ang parliamentary elections dahil mahalaga ito sa pagpapatuloy ng pagpapatupad ng Bangsamoro Peace Agreement, partikular sa political track. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagtipo naman mga kasama ang kandidato dyan sa may Special Geographic Area o SGA, mga ahensya ng seguridad at iba pang stakeholders sa Camp Lucero, sa Carmen, North Cotabato para sa Candidates Forum at Peace Covenant signing bilang paghahanda sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Pinangunahan ito ng 62nd Infantry Liberator Brigade ang aktibidad na naglalayong palakasin ang koordinasyon ng mga kandidato at law enforcement agencies upang matiyak ang mapayapa, ligtas at maayos na takbo ng halalan sa September 14, 2026. Sa sinagawang Peace Covenant, nangako ang mga kandidato at ang mga katuwang na ahensya na igagalang ang demokratikong proseso, iiwas sa karahasan at magtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan kaayusan sa buong panahon ng kampanya at sa mismong araw ng botohan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, hindi na kinakailangan pang pumila ng matagal o dumaan sa mabusising proseso ang maraming benepisyaryo ng Social Protection Programs sa Bangsamoro sa paglulunsad ng Bangsamoro Card ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa pagkikipagtulungan naman ng GCash. Ayon kay MSSD Planning and Development Division Head Engineer Mokhtar Abubakar, una nilang binigyan ng Bangsamoro Card ang mahigit 4,000 child development workers at para sa social workers mula sa Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Card, maaaring matanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda sa digital na paraan, makapag-withdraw ng pera, makapagbayad sa mga establishmento at makagamit ng iba pang serbisyong pinansyal kahit wala silang smartphone. Currently po, kasi ongoing pa nga po, sabi ni Ma'am DM, ang current po na tinatarget muna natin ay ating child development workers at para social workers na umaabot po ng roughly around 4,000 plus beneficiaries na po ito. At on the pipeline na po, yung ating KUPKUP beneficiaries na nasa around almost 2,000 din po at yung mas maraming yung ating solo parents na around almost 7,000 din po na beneficiaries. But currently, yung current pa po yung aming partnership pa po ay itong dalawang programa pa po, ang Child Development Workers and Social Workers na almost 5,000 po beneficiaries sa ngayon. And mag-i-increase pa po ito tuloy-tuloy because we'll integrating na po other programs as mentioned by Ma'am Diam earlier dito po sa RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Formal nang nilagda ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHT, Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skill Development Authority o TESDA at Professional Regulation Commission o PRC ang isang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagtatatag ng Bangsamoro Education Coordination Forum o BECF sa Senado sa Pasay City. Layunin ng BECF na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng pamahalang Bangsamoro at pambansang ahensya sa pamamagitan ng regular na konsultasyon, magkatuwang na pagpaplano, pagbabahagi ng impormasyon at sama-samang pagbuo ng mga polisiya upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, alas 8:01 na po ng umaga. RMN. Oras na yan mga kasama, bahagi hawatido sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, bago tayo tuluyang mag-e-end, magandang umaga muna sa ating mga viewers. Si Samsudin Mama Saunda, good morning DXMY. Samsudin Mama Saunda is watching from Ligawasan SGA. Magandang umaga rin kay Ira Pandian Abdulaziz, sa Haina Abu Sidik, Marifi Yugto, Winston Reed, Abdullah Jazz, si Amidin Mendot, Raj Makaspi. Good morning din kay Sir Abs Midtimbang, ang City Administrator ng Cotabato City LGU. Good morning Sir Abs. At sa iba pa na mga nakikinig this morning, mapya-mapita ho mga kasama. Gyamato ngayon, yung mga
pasahero naman no dyan, mga commuters natin dyan, abangan din no dahil nag-iikot na yung pong libreng sakay ng DXMY at ng ACS Shield Bath Soap galit sa sakit na may malasakit. Yan na po mga kasama ang kalipunan ng ating balitan ngayon pong umaga ng Friday sa ating Diretso Balitang Cotabato, July 31, 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating news center, Radyoman DC Mangod at Radyoman Jules Di Mapalaw, sa ating technical digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Sa ating din pong partner, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, ang ating station manager. Ang ini pong Radyoman M. Savang, magandang umaga, tatak, RMN. Radyo mo nationwide.